Kita nga tayo ng mga mage heroes on the gold. But remember, wala na yung Ruby Didi po. Baka kasi may mag-expect later on. Pero mas mabilis na po yung transition onto the Dark Light form para sa isang Ludox. Pero dito sa may bandang taas. That's very bad. Ganon. And the first blood for Bruce. That is very, very bad. I don't know what happened kung paano napababa ni Kirk yung buhay ni Lord J kung ganun. But those kinds of invades, medyo game-breaking yun sa totoo lang. Makita natin yun ng mga... Yung turtle, wala pa naman level 4 si Aqua. Wow! What? Wait lang! Kirk on the other hand, that's a great move na pwedeng dito ng TV Brena. Kaso nga lang unang matatagal din si X-Nova. Papasok dun si Jinx Max. Kaso nga lang di makakalabas pa. Pero makakalabas pa rin. And Lord JM on the front, just sustaining everything that he can. Kirk madadampot. Andiyan pa rin naman yung mga pagtalon. Patay ka. Infernal Pursuit. Aqua is down. At mukhang mananalo pa nga sila sa turtle fight na yun. Onyx Philippines, hindi naging okay yung flicker dark wave sana ni Kirk, pero napaganda naman at tumagal pa siya sa harap. I was gonna say medyo maaga yung dark wave talaga. Very, very evident. And naramdaman ng Onyx medyo awkward yung kanilang pagpasok. Pero ang... mauuna sa pwesto ang side nila X-Nova, pero nandiyan naman si Brusco para sa position. Staying on the lane pa rin naman dito sila Super Friends. Diyan yung mga payong. Nagtinig yung position here sa members ng 5. Pero sa kabilang banda naman Brusco still holding on to the first. Takbo daw sa pinakalikuan. There's a Tsunami Slam. Direct attack onto James Max na matatanggal. King Kong still getting the turtle. Multiple kills and naman na ma-accomplish. And even Shizu na nag-away ngayon ni Naako. Nag-marker with a double kill. King Kong onto Aqua. He's got his eyes on the prize. Madadampot. And that's going to be a graceful exit muna para kay Aqua. At napakaganda ng laban na yun para sa Onyx Philippines. James Punks. Sila masyadong crowd control as you said earlier, Romy. Pero kailangan nila lumaban ngayon kasi so far yung Onyx dahil sa XP lamang ni King Kong ngayon sila laban ng pagong. Binalik. Gandang soul snare here para kay Aqua. So Kirk on the other hand, kinukulong na pila din si Lord JM. Pero may kapunatan, nag-refer ka dito na overtime. Ay kaya pumapensa at pumapensa ng AP Brent. Yung next no ba kanya napakagandang your spotway. Pero yung Chase dito sa mga Lumana. Una pa rin naman dito sila Kelra. Kirk with unstoppable kill. Double kill yet again. Pero X-Nova, mapipilitan ka sa revitalize. Hindi yata siya kapansanan. May kasama mga free call para kay Kirk and Cusco. Medyo mainit ang focus ngayon ni Kuya mo Kirk. 6-0 into 90% KP para dito sa larong ito. Grabe, nagre-recall na lang. Wala na kasi siyang ibang gagawin. And madaya din talaga yung composition ng Onyx kasi imagine mo sobrang hirap na nga patayin ng Phobius na dadaan pa sa kills mula doon sa Surge of Life ni Brusco. Actually, kanya-kanya sila. May sarili-sarili silang way para makasurvive. Si Super Prince may sariling shield. Tapos si Kelra may pagtago. Grabe, ulit na naman. Inabutan na naman, James Max. Limited yung million moves na yung ginawang 10 lang. And check ninyo para ng Onyx Philippines. At ngayon, kahit yung lure spot hindi nila masyado na ma-maximize. Hindi na nga nila magamit yung Hylos eh. Tuwing umaabante si X-Nova ay nakakahanap ang Onyx Philippines ng kill. And for AP Bren, that would mean na kailangan nila ng oras para makapag-bark, especially for their frontliners. Yeah, kaso yun yung main concern eh. Isang Hylos. At this point, medyo non-factor na yung sustain ng AP Brent. Kasi medyo kailangan mo ng, prolonged team fight. Kaso hindi gusto yung sa'yo ibigay ng Onyx yun. Kasi kaya nila i-first lahat. Hindi nagiging prolonged team fight dahil in-instant matatanggalan na naman sila. Lord James is down. Aray ko po. Aray ko po. James Max taken down. 5 miyembro ng Onyx ay napasubon habang ibibren na ipa-atras muna. Pare, parang sure na siya na mamamatay yung Lancelot. Hindi na siya nag-dash, hindi na nag-trace test. Pinanood na lang niya yung Mountain Shocker na tumapos ng isang Lancelot. Pero mid-late pa rin ang kanilang punteriya. Mabubuhay na si Lord JM at mukhang makakadepensa pa naman ang side ng AP Brent. 15 seconds bago lumabas ang Lord. Kaya bang mag-contest ng AP Brent dito? Medyo mahihirapan sila. Honestly, in terms of technicality, lamang din kasi sa XP si King Kong. So, yung retry damage alone is not gonna be enough from James Punks to steal King Kong. That's the secondary problem. First problem nila is paano ka tatawid doon sa mapa ng Onyx Philippines. And kung titignan mo yung laro ng Onyx, no? Kung i-raise mo lang yung question, kung nagbabalik na ba sila sa S14 form, ganito sila nung Season 14. 9 minutes, 9,000 gold lead. Yung kada minuto talaga, meron kang 1,000 makikita. At mukhang yung Lord ay sisimula na nga dito ng Onyx Philippines. First Lord of the game at uncontested ata ito. May Tore pang kasama. Grabing parang nag-9-9 sale, hindi pa September. Ganun kadami ang nakuha ng Onyx Philippines. Siyempre, pag mga sale na humahakot, di ba? Di lang basta add to cart, na-check out din nila kung sino yung mga specific target
target sila. Even Lord James, sabi nga natin, walang pang crowd control na direct na lockdown dito yung AP Bren. Yeah. Dinalay nila yung Lord ng isang wave. Unfortunately, abot pa rin yung Lord doon sa may energy shields. Pero sa mid lane sa mid lane lalabas. So, it wouldn't matter kasi wala nang shields dito sa mid. So, there is a direct answer from Onyx Philippines. When they want to push, pwede nilang kontrolin yung dalawang side lane. Kaya naman, ang laki ng focus dito ng Onyx na kumpletuhin yung kanilang criteria para magawa yung tri-waves. Oh, hindi pa nga gumagawa ng flashy play dito si Kelra, no? Nag-aabang pa tayo ng mga posibleng pagpasok with Chaos Darkening, pero parang hindi kasi kailangan gawin eh. Kumbaga kahit sinong mauli ni Brusco ay, as you guys said, ay sapat ang kanilang damage para tapusin ang buhay ng maiaangat ni Brusco. Pero dito na sa mid lane ang Lord na ito, first Lord of the game. Ano kaya ang makukuha ng Onyx Philippines? Matatapos na kaya nila yung laro sa Lord na ito? Tingnan natin kung makakadepensa pa. Concealed play here para kay Kirk. Doon pa rin may mga basic attacks, but still makakabasag ng tore sa gitna ang Onyx. At kakasabi pa nga lang natin, ngayon sumama pa si Kera with the case of nandyan yung Darkening. Napakasakit naman naman. Parang barko na magagaling dito kay King Kong. Tuloy-tuloy pa rin ang marcha. Ito na nga ba yung oras para tapusin ang laban na ito dahil sumusugod pa rin. Tuloy-tuloy yung Super Fam. The Lord will be taken down here by AB Bren. Pero tatama doon sila Super Fred. Even Bruce na sa pinakagilid pa ni Lord JM. And the rest of the gang will be able to secure the game number 1. Malinis, mabilis at dominante ang Game 1 na pinakita ng Onyx Philippines. Tinanong natin kanina kung back to form na ba. Mukhang may slight confirmation na tayo with this Game 1 victory. Na-miss ko to. Ito ang Onyx Magic. Yung kanilang super rotation, the Sigma pattern. It's all back to Onyx Philippines.